Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 141. Hinggil dito, hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon si Commander Keller, ngunit iwinagayway pa rin ang kanyang kamay at sinabing, huwag mong pagdudahan ang desisyon ng Commander. Hindi kumibo si Ari Steele, isa siya sa mga paboritong sundalo ni Commander Keller, na madalas na humantong sa hindi niya pagsunod sa mga utos. Lumipas ang oras, at nakatayo silang dalawa doon at naghihintay. Sa wakas, sa hindi kalayuan, isang Audi ang dahan-daang dumaan. Nang huminto ang sasakyan ay may lumabas na binata. Nang makita ito, nagmamadaling naglakad ang dalawa patungo sa direksyon ni Bobby Aguilar. Medyo nagulat si Bobby Aguilar sa dalawang hindi pamilyar na mukha at hindi niya maiwasang maging maingat. "Sino ka?" Pansamantalang tanong ni Bobby Aguilar. Bago makapagsalita si Commander Keller, humakbang si Ari Steele at sinabing, "Ikaw si Bobby Aguilar, tama? Galing kami sa Choiseul Battle Zone." Choiseul Battle Zone. Lalong naguluhan si Bobby Aguilar. "Parang walang koneksyon sa atin tanong niya. Magsasalita na sana si Ari Steele nang tumawa si Commander Keller at sinabing, "Mr. Aguilar, huwag mong intindihin. Nandito kami sa utos ng aming mga nakatataas para imbitahan ka sa isang handaan." Salo-salo. Biglang naalala ni Bobby Aguilar ang piging na binanggit ni Daxon Johnson. Ang salo-salo daw ay partikular sa pag-imbita ng isang binata, at ang binatang iyon ay tila siya mismo. "Wala bang tao sa bahay? Bakit hindi ka pumasok?" Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Medyo displeased na sabi ni Ari Steele, "Nag-uusap ka pa. Ilang oras na kaming naghihintay dito, at walang nakikita, kahit isang ibon." Nagmamadaling naglakad si Bobby Aguilar papunta sa pinto, at sigurado, nakalock ito. Wala si Edward Green sa bahay. Ungol ni Bobby Aguilar habang binubuksan ang pinto. Explore new novels on novelbean.com. "Pakipasok, mga opisyal," magalang na sabi ni Bobby Aguilar. Tumango si Commander Keller at agad na sumunod kay Bobby Aguilar papasok ng villa. Pagtingin sa malaking patio at napakagandang villa, hindi napigilan ni Ari Steele na sabihin na may paninibugho, "Sa napakagandang lugar, masasabi mong isa siyang mayamang young master." "Ari Steele, bantayan mo ang iyong mga salita." Saway ni Commander Keller. Mabilis na tumahimik si Ari Steele, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagsuway. Nagtimpla ng tsaa si Bobby Aguilar at ibinuhos ito para sa kanilang dalawa bago nagtanong, "Opisyal, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang." Ngumiti si Commander Keller at sinabi, "Narito ang bagay, narito kami sa ngalan ng Deputy Chief para imbitahan kang sumali sa Choiseul Battle Zone." Sumali. Si Bobby Aguilar ay halos magluwa ng isang subo ng tubig. Umiling siya at tumawa, "Officer, you must be joking. Anong mga merito ang mayroon ako para sumali sa Choiseul Battle Zone?" "Oo, ganoon din ang iniisip ko, kahit ang Deputy Chief namin ay personal na nag-imbita sa iyo." "Ari." Ngumuso si Steele. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar ngunit hindi nakipagtalo. "Hindi kami sigurado tungkol sa mga detalye, ngunit ito ay isang utos mula sa itaas." Magalang na sabi ni Commander Keller. Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar at saka sinabing, "Pwede ba, Chief?" Ang ideya ni Richardson. Saglit na nag-alinlangan si Commander Keller at tumawa ng mapait, "Mukhang alam mo na." Siyempre alam niya. Halatang pinagbuksan siya ng pinto sa likod ni Officer Richardson. Ngumuso si Ari Steele. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, hindi maintindihan ang puot ni Ari Steele. "Parang hindi naman tayo magkakilala." Napatingin si Bobby Aguilar kay Ari Steele at nakakunot ang noo niyang tanong. "Hindi kita kilala, kahit kailan ay hindi kita narinig," sabi ni Ari Steele na may hindi magiliw na tono. Tumawa si Bobby Aguilar, "Kung gayon, bakit mo ako pinupuntirya sa bawat pangungusap?" Magsasalita na sana si Ari Steele nang sawayin ni Commander Keller, "Ari Steele, huwag kang bastos." Nagpout si Ari Steele, halatang hindi masaya. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, "Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi ako tatutol."
Sa mga salita ni Bobby Aguilar, biglang nagkaroon ng kumpiyansa si Ari Steele. Tumayo siya at sinabing, bagaman ako, si Declan Steele, ay hindi isang kahangahangang figure, kinasusuklaman ko kayong mga mayayamang bata na pumupunta sa ating battle zone upang lagyan ng kulay ang liryo. Alam mo ba kung ano ang battle zone? Ito ay isang lugar upang ipagtanggol ang ating bansa at tahanan, hindi para kayong mga playboy na maglaro. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Ang mga salita ni Declan Steele ay isang bagay na lubos niyang sinang-ayunan. Sang-ayon ako sa sinabi mo, pero sa kasamaang palad, galing ako sa mahirap na pinanggalingan at mahirap mula pagkabata. Hindi ako playboy. Umiling si Bobby Aguilar. Bumantong hininga si Declan Steele, kung hindi ka mayaman, titira ka ba sa napakagandang lugar? Kung hindi ka rich kid, magpapadala ba si Chief Richardson ng deputy chief para imbitahan ka? Ang isang walang katulad mo, bakit ka karapat-dapat sa gayong pagtrato? Si Commander Keller ay nanatiling tahimik sa gilid, dahil halatang may pagdududa rin siya tungkol dito. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinabing, problema mo iyan. Dapat kang pumunta at tanungin si Mr. Richardson. Tungkol sa paggamot na binanggit mo. Hindi rin ako masyadong malinaw tungkol dito, nagdududa rin ako gaya mo. Umiling si Bobby Aguilar. Ngumisi si Declan Steele, huwag kang magpanggap, hayaan mo akong bigyan ka ng payo, kung wala kang anumang tunay na kakayahan, huwag kang pumunta sa Choiseul Battle Zone at hiyain mo kami. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, okay, hindi ako pupunta. Wala siyang iba kundi isang ignorante na talunan. Commander Keller, pwede na tayong umalis. Ngumisi si Declan Steele. Nang marinig ang mga salita ni Declan Steele, tuluyang nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Tumingin siya kay Declan Steele at sinabi sa malamig na boses, stop. Huminto si Declan Steele at tumalikod, ano, may gagawin ka pa? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar, ikaw at ako ay hindi magkakilala, ngunit paulit-ulit mo akong iniinsulto. Ito ba ang tagumpay ng iyong Choiseul Battle Zone? Ginoo. Aguilar, Declan Steele has always been this temperamental, please don't take it personally, paliwanag ni Commander Keller. Tumingin si Bobby Aguilar kay Declan Steele at malamig na sinabi, kung masama ang ugali mo, dapat mong baguhin ito, o magdusa ka. Magdusa. Gusto kong makitang pinahihirapan mo ako. Biglang tumayo si Declan Steele, at umabot sa sukdulan ang aura sa paligid niya. Peak form ng Master Realm. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig, halika, turuan kita ng leksyon. Gusto mo? Umungol si Declan Steele at mabilis na ikinuyom ang kanyang kamao, sumugod kay Bobby Aguilar. Itinulak niya ang kanyang aura sa sukdulan, determinadong ipatikim kay Bobby Aguilar ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nakaupo doon si Bobby Aguilar, hindi kumikibo, hindi man lang sinisilip si Declan Steele. Nag-wave lang siya ng kamay. Isang nakakatakot na Chi-Jin ang lumundag na parang landslide at tsunami. Feeling this Chi-Jin, nagbago agad ang mukha ni Declan Steele. Ngunit ito ay malinaw na huli na. Ang napakalaking puwersa ay lubhang nakakatakot kaya naramdaman ni Declan Steele na para siyang nabangga ng tren. Lumipad palabas ang buong katawan niya. Kabanata 142. Sa isang hampas lang ng palad, napawi ni Bobby Aguilar ang mabangis na pag-atake ni Declan Steele at napatumba pa siya sa lupa. Nakahandusay sa lupa, si Declan Steele ay may dugong umaagos mula sa kanyang bibig, at nakaramdam siya ng matinding paulit-ulit na pananakit sa kanyang dibdib. Ari Steele. Mabilis na tumayo si Commander Keller, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. No need to worry, nabali lang siya ng ilang tadyang. Sumimsam si Aguilar ng tsaa at mahinang sinabi. Umasim ang mukha ni Commander Keller, at may bahid ng sama ng loob, sinabi niya, Bobby, kahit na gusto mong patunayan ang iyong sarili, hindi na kailangang maging malupit, di ba? Kumunot ang noo ni Bobby, magsasalita pa lang, nang biglang sumigaw si Declan Steele mula sa malayo, Commander Keller. Wala itong kinalaman kay Mr. Aguilar, lubos akong kumbinsido.
Pagkatapos, sa kabila ng sakit, nagawa ni Declan Steele na bumangon mula sa lupa at yumuko kay Aguilar, Mr. Aguilar, ngayon lang talaga ako naging masungit, sana mapatawad mo ako. Nagulat ito kay Bobby. Parang gabi at araw ang ugali ni Declan bago at pagkatapos ng tunggalian. Pagtingin kay Declan Steele, tumawa siya at sinabing, nasaktan kita at hindi ka galit. Umiling si Declan, ako talaga ang unang nag-provoke ng sitwasyon, at saka, pakiramdam ko nagpigil ka. Tumango si Bobby Aguilar at sumagot, 30% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Declan Steele na tumawa ng mapait. Ako ay talagang masyadong mayabang at ignorante. Tumawa ng mapait si Declan Steele. Dahil sa saloobin ni Declan Steele, mas pinapahalagahan siya ni Bobby Aguilar. Kahit mayabang si Declan, inamin niya ang kanyang mga pagkakamali at alam niya kung kailan siya magpapasakop sa isang taya. Sa pinakakaunti, siya ay isang tao ng karangalan. Umiling din si Commander Keller na nakatayo sa malapit na nagsasabing, ganito talaga si Ari Steele, iginagalang niya ang malakas. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar, na nagsasabing, maghintay sandali, Mr. Steele. Pagkatapos, tumalikod si Bobby at bumalik sa kanyang kwarto. Naglabas siya ng ilang halamang gamot mula sa storage room, bahagyang ibinuka ang kanyang palad, at sumayaw ang isang espiritual na apoy sa gitna ng kanyang palad. Pinitik ni Bobby ang kanyang mga daliri, at dama po ang espiritual na apoy sa sisidlan. Sa tulong ng espiritual na apoy, ang bilis kung saan ginawa ni Aguilar ang soothing, ay tumaas ng ilang beses. Nakakalungkot na masyado itong hindi matatag. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, ang mga damo ay ganap na nawasak. Sa wakas, sa ika-6 na pagtatangka, matagumpay na nagawa ni Bobby Aguilar ang soothing, peel. Ang pagkontrol sa espiritual na apoy na ito ay talagang mahirap. Hindi napigil ang panasan ni Bobby ang kanyang pawis. Pagkatapos, lumabas si Bobby Aguilar dala ang soothing, peel. Ibinigay niya ang soothing, peel kay Declan Steele at tumawa, pagkatapos mong kainin ito, mawawala ang sakit sa iyong katawan. Ininom ni Declan Steele ang soothing, peel, nilunok ito ng may hinala. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang nawala ang sakit sa dibdib niya. Talagang gumana. Sumili ang paghanga sa mukha ni Declan. Agad siyang yumuko at sinabing, Mr. Aguilar, lubos akong kumbinsido, hindi kita naintindihan kanina at dito ko inaalay ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay para ipakita na wala siyang pakialam. Pagkatapos ay sinabi ni Bobby Aguilar, inumin ang soothing, peel na ito isang beses sa isang araw, sa loob ng 3 araw, at ang iyong mga tadyang ay magiging kasing ganda ng bago. Salamat, Mr. Aguilar. Sincere na sabi ni Declan. Hindi rin maiwasang mapabuntong hininga si Commander Keller, na nakatayo sa malapit, mukhang tama si Chief Richardson, sanay nga si Bobby Aguilar sa medicine at martial arts. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Bobby Aguilar, Commander Keller, pasensya na, ay. Hindi ako interesado sa battle zone, maaari mo bang sabihin kay Chief Richardson na pinahahalagahan ko ang kanyang mabait na intensyon? Natigilan si Commander Keller at sa kapabirong sinabi, Bobby, oras na para tanggalin ang akto, di ba? Hindi ka pwedeng manatiling malayo magpakailanman. Sa isang panig, isang desperado na Declan Steele ang nagsabi, Mr. Aguilar, sinisisi mo pa ba ako? Kung ganoon nga, handa akong tanggapin ang anumang parusa na ibibigay mo. Mabilis na umiling si Bobby sabay sabing, wala itong kinalaman sa iyo, buti na lang nasanay na ako sa kalayaan ko and don't like being restrained. Humihingi ako ng pasensya. Natahimik sandali si Commander Keller, at pagkatapos ay sinabi niya, Bobby Aguilar, pinag-isipan mo ba talaga ito? Ang pagsali sa battle zone ay magdadala lamang sa iyo ng mga benepisyo. Salamat sa iyong mabuting hangarin, Commander Keller, ngunit sa ngayon, hindi ko isasaalang-alang ang pagpunta sa battle zone. Patawad. Tumanggi muli si Bobby Aguilar.
Nang makita ito, bahagyang napabuntong hininga si Commander Keller at sinabing, mukhang mahihirapan akong bigyang katwiran ito kapag bumalik ako. Hindi umimik si Bobby Aguilar. Kung si Commander Keller ay maaaring bigyang katwiran ang kanyang sarili o hindi, ay walang kinalaman sa kanya. Ang kasalukuyang Bobby Aguilar, sa katunayan, ay hindi angkop para sa battle zone. Kahit na ang mga mapagkukunan sa battle zone ay marami, ang mga paghihigpit ay malaki din. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang pakiramdam ni Bobby Aguilar kahit na pumunta siya sa battle zone, hindi siya makakakuha ng maraming atensyon. Nang makita ito, wala nang masabi si Commander Keller. Matapos maubos ang kanyang huling tasa ng tsaa, mabilis siyang umalis kasama si Declan Steele. Pagkatapos makabalik, mabilis na iniulat ni Commander Keller ang saloobin ni Bobby Aguilar sa Deputy Chief. Medyo nagulat ang Deputy Chief sa pagtanggi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga tao ang namamatay upang pumunta sa battle zone. Iimbitahan ko siya ng personal. Sabi ng Deputy Chief sa kabilang dulo. Nang marinig ito, hindi maitago ni Commander Keller ang kanyang pagkagulat, Deputy Chief. Ang mga kakayahan at talento ni Bobby Aguilar ay talagang kapuri-puri, ngunit hindi ba't malaki ang ginagawa natin dito? The Deputy Chief chuckled, hindi mo naiintindihan. Higit pa rito ang mga kakayahan ni Bobby Aguilar. Sa pagkakaalam namin, ang Grandmaster sa ibang bansa na namatay kamakailan, ay pinatay ni Bobby Aguilar. Grandmaster. Agad na nagbago ang mukha ni Commander Keller. Nagbibiro ka siguro. Sa paghusga mula sa kanyang chi, si Bobby Aguilar ay isa lamang inner strength master. Paano niya matatalo ang isang Grandmaster? Awkward na sabi ni Commander Keller. Bagamat hindi siya mismo martial artist, naiintindihan niya ang malaking agwat sa pagitan nila. Tawa ng tawa ang Deputy Chief, this is precisely why we value him. Panloob. Ang Strength Masters ay binibigyan ng nararapat na paggalang, ngunit iilan lamang ang nakatalo sa isang Grandmaster. Sa pagkakaalam ko, maliban kay Ignacio Burke noon, walang sinuman ang maaaring tumulay sa puwang na ito. Malumanay na komento ng Deputy Chief. Ignacio Burke. Napalunok si Commander Keller. Deputy Chief, hindi ba medyo mataas ang evaluation mo? Si Ignacio Burke ay isang alamat sa battle zone, nag-alinlangan si Commander Keller. Sa kabilang dulo, tumawa ng malakas ang Deputy Chief, bagamat hindi niya talaga may kukumpara ngayon si Ignacio Burke, hindi tiyak ang hinaharap. Gayun din. Itong si Bobby Aguilar amos kung paano gumawa ng mga gamot. Ang soul nourishment pill na ginagawa niya ay ang galit sa buong estado, at plano ng commercial department na magbigay ng susi. Saglit na huminto, nagpatuloy ang Deputy Chief, siya nga pala, sasamahan mo ako sa kanyang pabrika para bumisita bukas. Naiintindihan. Hindi na nagsalita pa si Commander Keller, bagkus ay nagbigay lamang ng positibong tugon. Sa gabi, nakaupong mag-isa si Bobby Aguilar sa looban. Sa kanyang palad ay isang kurap ng apoy, at sa harap niya ay mga regular na halamang gamot. Ang mga ordinaryong halamang ito ay maingat na inihanda ni Ray Walters, kahit na hindi sila itinuturing na mataas ang grado, perpekto sila para sa pagsasanay. Whoosh! Isang simoy ng hangin ang dumaan, at ang mga halamang gamot sa harap ni Bobby Aguilar ay agad na nasunog hanggang sa abo ng espiritual na apoy. Nabigo na naman. Nang makita ang abo sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapait na mapangiti. Si Bobby ay nagsimulang kontrolin ang pagsusuri na apoy. Ang kanyang kontrol sa temperatura ay hindi pa rin sapat na sanay, at sa 12-dosenang beses na pino niya, isang beses lang siya nagtagumpay. Ang kawalang tatag na ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta sa Traditional Medicine Conference. Napaisip si Bobby sa sarili. Wala pang isang linggo ang natitira bago ang Traditional Medicine Conference. Sa napakaikling panahon, halos imposibleng gumana ang kanyang kakayahan sa pagkontrol. Mukhang kailangan kong gumamit ng regular na apoy sa ngayon. Hindi maiwasang mapangiti ni Bobby Aguilar. Kahit na ang prosesong ito ay medyo mabagal, hindi bababa sa ito ay maaasahan. Buong gabi, hindi nakatulog si Bobby Aguilar, hindi rin bumalik si Edward Green.
Kinaumagahan, nagtungo si Bobby Aguilar sa pabrika. Habang papalapit ang Traditional Medicine Conference, gustong puntahan ni Bobby si Elder Hansen para maunawaan ang kanilang mga detalye. Sa sandaling ito, ibinuho ni Elder Hansen ang lahat ng kanyang oras sa pabrika. Sa F-Spill formula, madaling makagawa si Elder Hansen ng soul nourishment. Peel. Hindi nagtagal, dumating ang kotse ni Bobby Aguilar sa entrance ng pabrika. Ngunit pagdating niya sa pasukan, nakita ni Bobby Aguilar ang isang grupo ng mga tao na nakatayo roon, na pinamumunuan ng walang iba kundi si Daxon Johnson mula sa pamilyang Johnson. Kabanata 143. Nang makita ni Bobby Aguilar si Daxon Johnson, hindi maiwasang matarante si Bobby Aguilar, para saan siya nandito. Nang walang gaanong oras sa pag-iisip, mabilis na nagmaneho si Bobby papunta sa mga tao. Nang makita ni Elder Hansen si Bobby, dali-dali siyang lumapit. Ginoo Aguilar, tatawagan lang sana kita, sabi ni Elder Hansen, bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Nagmamadaling nagtanong si Bobby, ano ang nangyayari, Elder Hansen? Itinuro ni Elder Hansen si Daxon Johnson at ang kanyang grupo sa hindi kalayuan, at sinabing, sinasabi nila na ang ating mga halamang gamot ay hindi kwalipikado at kailangang sirain, at gusto nilang imbestigahan ang ating pabrika. Ginoo Aguilar, kung magsisimula sila ng imbestigasyon, maaaring kailanganin nating ganap na isara ang produksyon, at hindi ko alam kung kailan tayo makakapagpatuloy. Mga operasyon. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Hansen, nanliit ang mga mata ni Bobby, at malamig niyang sinulyapan si Daxon Johnson. Halata namang nanggugulo si Daxon. Ang pabrika ay nakakatanggap ng mga pagpupuri mula noong ito ay itinatag. Mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng anumang mga problema sa mga halamang gamot, dahil ang pangangailangan para sa mga halamang gamot sa soul nourishment pill ay napakababa, kung hindi ito maaaring umabot sa mass production. Huwag kang mag-alala, Elder Hansen. Ako na ang bahala dito, malumanay na pag-aalo ni Bobby. Mabilis na tumango si Elder Hansen at sinabing, mabuti, tandaan na magbigay ng mga regalo kung kinakailangan, at huwag masyadong matigas ang ulo. Ngumiti si Bobby at sinabing, alam ko, Elder Hansen. Pagkatapos noon, naglakad si Bobby patungo kay Daxon Johnson. Tinitigan ni Daxon si Bobby pataas at pababa na para bang inasahan niya ito. At mapanuksong sinabi, hindi ko inaasahan na ikaw, isang kaawa-awang natalo, ay magbubukas ng sarili mong pabrika. Medyo kahanga-hanga. Malamig na tumingin si Bobby kay Daxon at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi napigilan ni Daxon ang mapatawa. Ano pa bang magagawa ko? Imbestigahan mo ang iyong pabrika, panunuyan ni Daxon. Imbestigahan ang pabrika. Naningkit ang mga mata ni Bobby at malamig na nagtanong, mukhang wala kang awtoridad, di ba? Nanunuya si Daxon, ang battle zone natin at ang Quality Inspection Department ay nagtutulungan. May problema ba? Walang problema, tumango si Bobby. Inalis niya ang isang landas at sinabing, kung gusto mong mag-imbestiga, huwag mag-atubiling gawin ito. Kung may nakita kang problema, kusa kong isasara ang pabrika nang hindi ka nagsasalita. Nang marinig ito, muling tumawa ng malakas si Daxon. Naiinis ka Bobby. May problema man o wala, sa akin na lang di ba? Ngumisi si Daxon. Matapos ihulog ang pangungusap na iyon, agad na ikanaway ni Daxon ang kanyang mga kamay at sinabing, tingnan mo ang kanyang bodega. Kung makakita ka ng anumang problema, sunugin ang lahat sa site. Agad na naglakad ang mga tao mula sa Quality Inspection Department patungo sa bodega ni Bobby. Samantala, si Daxon at Bobby ay nakatayo sa entrance naghihintay. Ilang sandali pa, dalawang lalaki ang tumakbo palabas at sumigaw, nahanap namin. Ang mga halamang gamot na ito ay pawang hindi kwalipikadong produkto. Hindi napigilan ni Daxon na mapangiti ng paulit-ulit. Bahagya siyang umubo at mahinang sinabi, sige, sunugin mo agad. Ito ay isang maling paratang. Agad na natarante si Elder Hansen. Tumakbo siya kay Bobby at isang nagpaliwanag, Mr. Aguilar, ang mga damong ito ay personal kong pinili. Walang ganap na problema.
Dapat maniwala ka sa akin. Ngumiti si Bobby at umalma. Siyempre, Elder Hansen, naniniwala ako sa iyo. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Tina-target ako ni Daxon. Anak, huwag mo akong sir-on. Mapanuksong sabi ni Daxon sa gilid. Sinusunod ko ang procedures. Ano ang ibig mong sabihin sa pag-target sa iyo? Ngumisi si Daxon. Huminga ng malalim si Bobby at lumapit kay Daxon, nagtanong, Daxon, hindi ko akalain na nasaktan kita, di ba? Hindi mo ba ako nasaktan? Malamig na tawa si Daxon. Malayo sa ganito ang ugali ng isang tao kahapon. Ano, hindi na mayabang. Hindi ipinagmamalaki kung ano ang mayroon ka. Ngumuso si Daxon. Bakas ang galit sa mukha ni Bobby habang malamig na nakatitig kay Daxon, dahil lang sa verbal conflict, gusto mong abusuhin ang kapangyarihan mo, humingi ng personal na paghihiganti. Daxon, you really don't deserve to stay in the battle zone. Humph, kung ako ay karapat-dapat o hindi ay hindi para sa iyo ang pagpapasya, Daxon snorted. Hayaan mong malinawan ako, hindi ko lang sisirain ang iyong mga halamang gamot, ngunit pipilitin ko rin ang iyong pabrika na sumailalim sa pagwawasto. Kung maganda ang mood ko, baka ipagpatuloy ng iyong pabrika ang produksyon pagkatapos ng 1 o 2 taon ng pagwawasto. Kung wala ako sa magandang mood, baka aabutin ng 10 o 20 taon. Sa puntong ito, huminto si Daxon, saka bumulong sa tenga ni Bobby, kung ayaw mong magsara ang iyong pabrika, magmakaawa ka sa akin. Baka maawa ako at hayaan mong ipagpatuloy mo ang production mo kanina, hahaha. Nang makita ni Bobby ang malambing na ekspresyon, hindi mapigilan ni Bobby na makaramdam ng matinding galit sa kanyang puso. Malamig niyang tinitigan si Daxon at sinabing, talagang iuulat ko ang bagay na ito sa iyong mga nakatataas. Magsumbong sa mga nakatataas natin. Ano ka, sa pag-aakalang mayroon kang kwalipikasyon upang makilala ang aming mga nakatataas? Nakakatuwa. Napangisi si Daxon. Pagkatapos nito, iwinagayway ni Daxon ang kanyang kamay at sumigaw, sinunog kaagad ang mga hindi kwalipikadong halamang ito. Oo. Ilang mga tao mula sa mga kaukulang departamento ay agad na nagtungo sa bodega ni Bobby. Gusto kong makita kung sino ang nang-ahas. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Bobby at mabilis na tumayo sa bakana ng bodega. Sa dagandong na iyon, ang mga yapot ng lahat ay hindi sinasadyang tumigas. Ang nakakatakot na presyon ay pumipigil sa kanila na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw sa sandaling ito. Nanlamig ang mukha ni Daxon, at agad itong naglakad patungo kay Bobby. Habang naglalakad siya, sumigaw siya, Bobby Aguilar, sinusubukan mo bang labanan ang batas? Kung maglakas loob kang lumaban, papatayin kita agad. You dare? Malamig na sagot ni Bobby. Makikita mo kung maglakas loob ako. Mabilis na lumapit si Daxon kay Bobby. Walang sabi-sabi, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kay Bobby. Gayunpaman, mabilis na inabot ni Bobby ang baril. Sa sumunod na segundo, nadurog ang baril sa pagkakahawak ni Bobby. Biglang nagbago ang mukha ni Daxon, at bigla siyang umatras. Tapos, galit siyang sumigaw, Bobby, sinubukan mong agawin ang baril ko. May karapatan na ako ngayon na barilin ka ng patay sa mismong lugar. Kung maglalakas loob ka na gumawa ng isa pang hakbang pasulong, sinisiguro kong dito ka muna mamamatay, malamig na sagot ni Bobby. Nang marinig ang sinabi ni Bobby, biglang nabuhay ang takot sa puso ni Daxon. Sa ilang kadahilanan, hindi niya magagumawa ng Fine, maglakas loob kang magbanta sa isang sundalo. Si Daxon reared his teeth and pointed at Bobby, saying, maghintay ka. Isusumbong ko ito sa superior ko ngayon din. Sa sinabi nito, kinuha ni Daxon ang kanyang telepono at naghanda para tumawag. Hihintayin kung dumating ang superior mo. Nagkataon na maganda ang relasyon ko sa kanila, malamig na sagot ni Bobby. Nang marinig iyon, biglang humagalpak ng tawa si Daxon. May relasyon ka ba sa mga nakatataas namin? Sino ka sa tingin mo? Tumingin ka sa salamin. Histeryosong tumawa si Daxon.
Napangiti si Bobby, paumanhin, pero personal akong inimbitahan ng iyong commanding officer sa battle zone. Sasabihin mo bang may relasyon tayo? Nang matapos magsalita si Bobby ay mas lalong tumawa si Daxon. Napahawa niya at sinabing, inviting you to the battle zone. Para maglaba at magluto. Hindi ko mapigil ang tumawa. Hahaha. Hindi na nag-abalang mag-aksaya pa si Bobby ng mga salita sa kanya at iwinagayway na lang ang kamay, senyales kay Daxon na tawagan. Maya-maya lang, biglang dumaan ang isang kotse na may opisyal na plaka mula sa malayo. Ito ba ang pabrika ni Bobby? Casual na tumingin sa labas ang Deputy Chief habang nakangiting nagtatanong. Oo, Deputy Chief, mabilis na sagot ni Commander Keller. Mapait na ngumiti si Commander Keller at sinabing, si Bobby ay lubos na iginagalang sa River City. Sino ang mangangahas na manggulo sa kanyang pabrika? Kabanata 144. Talaga. Hindi napigilan ng Deputy Chief na tumawa. Mula sa labas ng pabrika, nagliwanag sa tuwa si Daxon Johnson nang makita niya ang kotse. Itinuro si Bobby Aguilar na bamulong siya, tapos ka na, nandito na ang commander namin. Mabilis na pumasok ang sasakyan, at sa sandaling huminto ito, pumasok sina Commander Keller, Declan Steele, at isang lalaking may parisukat na mukha. Mabilis na humakbang si Daxon, sumaludo, at sumigaw, pagbati sa commander. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking kwadrado ang mukha. Pinagmasdan niya ang kapaligiran at nagtanong, ano ang problema? Nagmamadali, sinabi ni Daxon, nagsagawa kami ng magkasanib na inspeksyon kasama ang mga nauugnay na departamento sa pabrika na ito at nalaman na puno ito ng mga substandard na halamang gamot. Nagpalitan ng tingin ang Deputy Chief at Commander Keller, bumaha sa kanilang mga mata ang kalituhan. Nang mapansin ang kanilang mga ekspresyon, nagpatuloy si Daxon, upang magulat sa Deputy Chief, bukod sa substandard na mga halamang gamot, ang may-ari ng pabrika na ito, si Mr. Aguilar, ay karapat-dapat sa malubhang paggamot. Nang marinig ito, same time na sinabi ng Deputy Chief, sabihin mo sa akin kung bakit. Si Daxon ay ngumiti ng masama kay Bobby, pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, hindi lamang siya gumawa ng mga substandard na produkto sa kalusugan, ngunit marahas ding lumaban. Sinabi pa niyang alam niya ang mga nakatataas sa ating war zone. Mangyaring magbigay ng utos para sa mahigpit na paghawak, Commander. Bago makapagsalita ang Deputy Chief, humakbang si Declan at mahigpit na sinaway, Daxon, dapat mong panagutin ang iyong mga salita. Natigilan si Daxon, bahagyang nataranta, tinitigan niya si Declan, pagkatapos ay tumango, ang sinabi ko ay totoo, mangyaring maliwanagan, Commander. Kumunot ang noo ni Commander Keller sa gilid at nagtanong, Daxon, kilala mo ba kung sino siya? Sumulyap si Daxon kay Bobby at bahagyang sinabing, alam ko, manugang siya ng pamilyang Johnson, isang lalaking mahilig gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba ng damit at pagluluto. Mapangahas. Si Mr. Aguilar ang aming iginagalang na panauhin sa war zone at ang dahilan ng aming pagbisita. Galit na agad na bati ni Declan. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Daxon. Si Bobby Aguilar ba talaga ang taong partikular na inimbitahan ni Chief Richardson? Paano ito magiging posible? Sinabi ni Simon Johnson na siya ay isang talunan. Malamig na pinandilatan ni Declan si Daxon at pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Bobby, humihingi ng tawad na nagtanong, Mr. Aguilar, anong nangyayari dito? Oo, Bobby, may hindi pagkakaunawaan ba? Sumunod din si Commander Keller. Malamig na tugon ni Bobby, Commander Keller, labis akong nadismaya sa iyong lugar ng digmaan. Kumunot ang noo ni Commander Keller, Bobby, bakit mo nasabi iyan? Malamig na tiningnan ni Bobby si Daxon at sinabing, itong si Daxon ay nagsasabing isa siyang elite operative ng war zone mo, pero wala siyang decency. Dahil lang hindi ako nagsulot. Siya, nakipagtulungan siya sa Quality Control Department para i-frame ako. Nagbago ang mukha ni Daxon, mabilis siyang nakipagtalo, Commander, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Napangisi si Bobby, may surveillance ako dito, gusto mo bang ipakita ko sa iyo? Nang marinig ito,
malamig na tumawa si Daxon at sinabing, paumanhin, sira ang pagbabantay. Paano mo nalaman? Napapikit si Bobby at tahimik na nagtanong. Isang lamig ang bumalot sa puso ni Daxon. Hindi niya sinasadyang isiniwalat ito. Ako, nahulaan ko. Pinilit ni Daxon na sumagot. Isang malamig na sulyap ang ginawa ni Declan kay Daxon at sinabing, Daxon, kung ito pala ang ginawa mo, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Si Daxon ay nagdurusa sa loob, paano niya nalaman na si Bobby ay may taglay na prestihiyo? Ngunit sa mga bagay-bagay, wala siyang pagpipilian kundi ang magsundalo. Huminga ng malalim si Daxon at sinabi sa boses na walang kasiguraduhan, kahit na si Bobby ay isang kagalang-galang na bisita ng ating battle zone, dapat pa rin siyang sumunod sa batas. Ang pabrika na ito ay gumagawa ng lahat ng substandard na produkto. Nararapat itong parusahan. Sa hindi kalayuan, pinaikit ng Deputy Chief ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya si Daxon at seryosong nagtanong, substandard products. Ang pabrika na ito ay isang pangunahing target ng kagawaran ng komersyo, paano ito makagawa ng mga substandard na produkto? Matapos marinig ang mga salita ng Deputy Chief, nabalisa si Daxon, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Magsalita ka. Ano ang nangyayari? Galit na sigaw ni Declan sa staff ng Quality Control Department. Let me tell you, if you admit now, we can be lenient. Kung kailangan nating malaman ang sarili natin, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Malamig na tinitigan ni Declan ang pinuno ng Quality Control. Ang pinuno ng Quality Control ay naging ashe, mukhang hindi komportable. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sumulong pa rin siya at sinabing, ano? Totoo ang sinabi ni Daxon. Mabuti. Tumango ang Deputy Chief. Humarap siya kay Commander Keller at nag-utos, tawagan kaagad ang mga tao mula sa Second Squad ng War Zone at hayaan silang magsagawa ng investigasyon. Kung walang isyo, lahat kayo ay haharap sa dismissal at pagtatanong. Opo, Ginoo. Sumaludo si Commander Keller at tatawag na sana. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang pinuno ng Quality Control, tumigil, huwag kang tumawag, sasabihin ko ang lahat. Bahagyang umungol si Declan at sinabing, magsalita ka, anong nangyayari? Itinuro ng ulo si Daxon at nanginginig na sinabi, ito ay. Siya ang humiling sa amin na i-frame si Bobby. Ikaw, nagbubuga ka ng kalokohan. Namutla si Daxon, walang tigil ang pag-agos ng malamig na pawis. Sa puntong ito, wala nang pakialam ang ulo. Tinuro niya si Daxon at sinabing, inutusan niya tayong gawin ito. Okay lang daw kung may mahanap tayo, at kung hindi, palihim na palitan natin ng masasamang halaman ang mga halamang gamot para i-frame si Bobby. Ikaw, sinisiraan mo ako. Si Daxon ay tila nasa kanyang kamatayan, lumingon siya sa Deputy Chief at nakiusap, Deputy Chief, ikaw. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, ginagawa niya ang lahat. Malamig na tinitigan ng Deputy Chief si Daxon at nagtanong, so hindi ka pa rin umaamin? Kinagat ni Daxon ang kanyang mga ngipin at napabulalas, Deputy Chief, lahat ng iyon ay kanyang ideya, ako. Dumadaan lang ako. Isipin mo, bilang isang sundalo, paano ako magkakaroon ng autoridad na mag-inspeksyon ng mga halamang gamot? Wala itong kinalaman sa akin. Itinaas ni Daxon ang kamay sa langit, na parang nanunumpa. Nang makita ito, gumanti ang ulo, may recording ako. Si Mr. Aguilar ay isang tanyag na tao sa River City, at natatakot akong magdulot ng gulo, kaya espesyal kong ni-record ang pakikipag-usap kay Daxon. Ilabas mo agad. Matigas na tanong ni Declan. Agad na kinuha ng ulo ang kanyang telepono at sinimulang tingnan ang mga recording. Puno ng gulat ang mukha ni Daxon, malalaking butil ng pawis ang tumatakip sa kanyang noo. Kaya lang, biglang inabot ni Daxon, sinusubukang agawin ang telepono. Ngunit pinitik ni Bobby ang kanyang daliri at pinalipad ng patagilid si Daxon. Ano, sinusubukang sirain ang ebidensya? Tumango si Bobby. Kabanata 145.
Bumangon si Daxon Johnson mula sa lupa, ang mga mata ay mariing nakatutok sa cellphone na nasa kamay ng kinauukulan. Ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, at siya ay lubos na nataranta. Hindi ka pa rin umaamin, di ba? Sabi ng Deputy Chief na may sobrang yelong ekspresyon. Ang sanggit mong bibig. Inagaw ni Declan Steele ang telepono at direktang pinindot ang play button. Nagsimulang tumugtog ang mga naka-record na mensahe mula sa telepono. Isang walang kwentang talunan ng Bobby Aguilar na iyon. How dare such a loser defy me, hindi ko siya mabitawan. Makatiyak ka, isa akong top-notch na tao sa battle zone, well-connected. Sino ang naglakas loob na tumawid sa akin? Sa pagkakataong ito, papaluhod ako kay Bobby Aguilar sa harapan ko at magmakaawa sa akin, kung hindi, gagawin kong hindi na makapagpatuloy sa paggana ang kanyang pabrika. Nang marinig ang mga pag-record na ito, ang mga mukha ng lahat ay naging napakalungkot. Kahit isang dampi ng galit ang lumitaw sa mukha ng Deputy Chief. Kaya, ito ay isang kahihiyan. Ang Deputy Chief ay sumigaw sa galit. Kami ng Choiseul Battle Zone ay may ganitong uri ng kalat, ang aking mukha ay nawala sa iyo. Nang makita ang saloobin ng Deputy Chief, napaluhod si Daxon Johnson sa pamamagitan ng isang kumakatok. Desperado siyang nagsumamo, Deputy Chief, hindi ko alam na si Bobby Aguilar ang aming iginagalang na panauhin, ako, nagkamali. So ibig mong sabihin kung ordinaryong tao lang ako, magiging justifiable para sa iyo na gumawa ng hakbang laban sa akin, tama ba? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Hindi, talagang hindi ko iyon sinasadya. Mabilis na ikanaway ni Daxon Johnson ang kanyang kamay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sisihin mo si Sylvia Johnson. Siya ang gumawa sa akin nito. Gusto daw niyang maghayganti ako para sa kanya, wala itong kinalaman sa akin. Ang isang taong may mahinang karakter at kawalan ng responsibilidad ay hindi karapat-dapat na manatili sa lugar ng labanan. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Agad na humakbang si Commander Keller at sinabing, Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala, agad ko siyang paalisan sa battle zone at papanagutin ko siya sa batas. Hindi, huwag, alam kong nagkamali ako. Commander, patawarin mo sana ako minsan, pakiusap ni Daxon Johnson. Siya ay nagtrabaho ng husto upang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon, at ngayon ay ibinabalik, siya ay natural na ayaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng Deputy Chief. Paalisan mo siya kaagad, nakakahiya itong lalaking ito. Malamig na sabi ng Deputy Chief. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, naglakad pasulong ang ilang sundalo, hinawakan ang braso ni Daxon Johnson, at dinala siya sa kotse. Bobby Aguilar, sorry talaga, hindi ko inasahan na magkakaroon ng ganyang scam sa battle zone, na magdudulot sa iyo ng problema. Personal na humakbang pasulong ang Deputy Chief at nakipagkamay kay Bobby Aguilar. Magalang na sinabi ni Bobby Aguilar, Deputy Chief, masyado kang seryoso, maupo tayo sa loob. Sige. Ang Deputy Chief ay hindi tumayo sa seremonya, tumango, at pumasok sa opisina kasama si Bobby Aguilar. Pagkatapos maupo sa opisina, personal na nagtimpla ng tsaa si Bobby Aguilar para sa kanila. Gusto kitang imbitahan noon sa Choiseul Battle Zone, pero ngayon parang wala akong mukha para sabihin ang mga salitang iyon. Hinaplos ng Deputy Chief ang tasa ng tsaa at umiling. Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, Deputy Chief, wala itong kinalaman sa bagay na ito, ayaw ko munang pumunta sa Battle Zone pansamantala, salamat sa iyong mabait na intensyon. Hindi na nagpatuloy ang Deputy Chief, tumango siya, pagkatapos ay inibo ang usapan, Bobby Aguilar, ang Soul Nourishment Pill mo ay isang mahalagang proyekto ng pag-aalala sa probinsya. Ang Soul Nourishment Pill daw ay dinala sa probinsya para sa isang research study bilang tipikal na kaso. Nang marinig ito, medyo nagulat si Bobby Aguilar, Deputy Chief, seryoso ka ba? Siyempre. Tumawa ang Deputy Chief. Si Elder Hansen, na nasa tabi niya, ay mabilis na tumunog, Mr. Aguilar, ito. Tama si Commander, naaalala mo ba ang Traditional Medicine Conference?
Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, sa totoo lang, pumunta ako sa pabrika sa pagkakataong ito para sa Traditional Medicine Conference. Nakahinga ng maluwag si Mr. Hansen, ngumiti, mabuti iyon, naisumat ko na ang lahat ng mga dokumento para sa iyo. Ang Deputy Chief, na nasa tabi niya, ay nagtanong, the Traditional Medicine Conference. Commander, alam mo ba ang tungkol sa Traditional Medicine Conference? Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Tawa ng tawa ang Deputy Chief, syempre, bagamat bumaba ang tradisyonal na gamot nitong mga nakaraang taon, napakahalaga pa rin ang Traditional Medicine Conference sa mga awtoridad. Pagkasabi nito, ang Deputy Chief ay tumingin kay Commander Keller at sinabing, kung ang Soul Nourishment Pill ay isinumite, si Bobby Aguilar ay dapat na makakuha ng isang garantisadong pwesto sa finals, tama ba? Umiling si Commander Keller, Deputy Chief, wala akong masyadong alam. Ito. Bulong ng Deputy Chief sa sarili, magtatanong ako pagbalik ko. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar, mukhang medyo nahihiya. Talagang hindi ko inaasahan na ang isang simpleng soul nourishment pill ay magkakaroon ng ganoong kalaking epekto, bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Bobby Aguilar, ang soul nourishment pill na ito ay dapat na nagdulot sa iyo ng maraming pagsisikap, hindi ba? Casual na tanong ng Deputy Chief. Medyo nahihiyang sabi ni Bobby Aguilar, to tell the truth, this soul. Ang nourishment pill ay isang bagay na hindi ko sinasadya. Hindi ito mali. Ang soul nourishment pill ay ang pinakasimpleng isa sa minanang pamamaraan ng tableta ni Bobby Aguilar, kaya hindi ito dapat banggitin. Tumawa ang Deputy Chief, halatang hindi naniniwala sa kanya. Pero wala siyang sinabi. Sa pananaw ng Deputy Chief, hindi naman masamang magkaroon ng kaunting vanity ang isang binata. Makalipas ang kalahating oras, naghahanda na ang Deputy Chief at ang kanyang partido na umalis sa pabrika. Bago umalis, ang Deputy Chief ay nagbilin, Bobby Aguilar, kailangan mong patuloy na gumawa ng mga hakbang pasulong sa hinaharap, malaki ang pag-asa ko para sa iyo. Oo, sinabi ng aming Deputy Chief na baka ikaw na ang susunod na Ignacio Burke. Ari Steele winked at sinabi. Ari. Bahagyang kumunat ang noo ni Commander Keller, at mariin niyang tinitigan si Ari Steele. Inilabas ni Ari Steele ang kanyang dila at agad na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi sila nagtagal, nagpaalam, at umalis sa pabrika. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, mahinang bamulong, Ignacio Burke. Paano ba naman? Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Pagkatapos bumalik sa opisina, tumingin si Bobby Aguilar kay Mr. Hansen at nagtanong. Kailan magsisimula ang Traditional Medicine Conference? Agad na sumagot si Mr. Hansen, nagkusa ako kalahating buwan na ang nakalipas at isinumite ang iyong mga dokumento. Makalipas ang halos isang linggo, opisyal na magsisimula ang Traditional Medicine Conference. Tahimik na tumango si Bobby Aguilar at saka tumayo at sinabing, Mr. Hansen, I would appreciate it if you can guide me at that time. Nagmamadaling ikanaway ni Mr. Hansen ang kanyang mga kamay, nagbibiro ka. Ang iyong mga tagumpay ay higit pa sa akin, ikaw ay dapat na gumagabay sa akin. Lahat ng mga tao na tila nahuhumaling sa ilang pag-aaral ay parang ganito. Hindi nila pinahahalagahan ang edad, pinahahalagahan nila ang mga tagumpay. Tulad ni G. Hansen, at tulad ni Ari Steele. Hindi nagtagal si Bobby Aguilar sa pabrika, at mabilis na bumalik sa Longyo Community. Pag-uwi niya, nakita ni Bobby Aguilar na nakatayo sa pintuan si Kayla Miller at ang Johnson family. Para saan sila nandito? Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at saka mabilis na naglakad. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Tanong ni Bobby Aguilar na may malamig na mukha. Nang makita si Bobby Aguilar, nabaliw si Christian Johnson, sinisingil si Bobby Aguilar na parang baliw. Bastos, sinaktan mo talaga ang anak ko. Alam mo ba kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa ng aking anak? Christian Johnson said through gritted teeth. Nang marinig ang mga salita ni Christian Johnson, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig. Ang iyong anak ay hindi maaaring gawin ito sa kanyang sarili, at ngayon sinisisi mo ako.
Malamig na sagot ni Bobby Aguilar. Pumunta ka sa impyerno, dapat mong tanggapin ang responsibilidad. Nagngagat ang ngipin ni Christian Johnson. Mabagsik din na sinabi ni Simon Johnson, sinaktan mo ang aking anak na babae nang hindi sinasabi, ngayon gusto mong saktan ang aking pamangkin, dahil sa iyo, ang aming pamilya Johnson ay nasa isang delikadong estado ngayon. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Kabanata 146. Sa pagtingin sa mga taong nasa harapan niya, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mairita. Mula nang tumuntong sa stage ng foundation establishment, naging mas walang pakialam si Bobby sa pagpatay. Gayunpaman, nangako si Bobby kay Tio Bill Johnson na bibigyan niya ng pagkakataong mabuhay ang kanyang pamilya, kaya huminga siya ng malalim at pinigilan ang kanyang galit. Anong gusto mo? Malamig na sabi ni Bobby. Christian Johnson scoffed, sa kakayahan ng anak ko, kahit 100 milyon man lang, di ba? Bigyan mo kami ng 100 milyon, at aalis kami kaagad. Nang marinig ang kanyang mga salita, napalukot ang bibig ni Bobby sa isang malamig na ngiti. 100 milyon. Lakas ng loob mo. Malamig na sabi ni Bobby. Christian scoffed, enough with the nonsense. Kung hindi mo ibibigay, hindi ako aalis ngayon. Pagkasabi nun ay dumiretso si Christian sa pinto at umupo. Malamig na tiningnan ni Bobby si Christian nang hindi nagsasalita. Miyembro ka ba ng pamilyang Johnson? Biglang tanong ni Bobby maya-maya. Natigilan si Christian at naiinip na sinabi, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Kailangan mo lang akong sagutin ng oo o hindi. Malamig na sabi ni Bobby. Saglit na nag-alinlangan si Christian at hindi napigil ang imulat ang mga mata. Alam niyang may masamang relasyon si Bobby sa pamilya Johnson, at kung sinabi niyang miyembro siya ng pamilyang Johnson, malamang na wala siyang makukuha ngayon. Sa pag-iisip na iyon, masiglang sinabi ni Christian, higit 10 taon na akong hindi nakabalik sa pamilyang Johnson. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi ako miyembro ng pamilya ng Johnson. Mabuti. Ngumisi si Bobby. Dahil hindi ka miyembro ng pamilyang Johnson, makakapagpahinga na ako. With that, naglakad si Bobby papunta kay Christian. Tuwang-tuwa ang puso ni Christian. Mukhang tama ang nahulaan niya. Visit no, V, 3 pounds. N. Com for new novels. Sa pag-iisip nito, agad na tumayo si Christian mula sa lupa. 100 milyon lang, hindi ko na hiniling pa. Matalino kang bata. Nakangiting sabi ni Christian. Bumulong si Simon Johnson at iba pa, hindi ko akalain na ang batang ito ay magkakaroon talaga ng 100 milyon. Damn! Gayunpaman, sa sumunod na segundo, namutla ang mukha ni Simon at ng iba pa. Ikinaway ni Bobby ang kamay niya at binasag ang ulo ni Christian. Hinawakan ni Bobby ang kwelyo niya at inihagis sa harap ni Simon. Dahil hindi ka Johnson, maaari kang mamatay. Ngumisi si Bobby na parang demonyo. Parehong natigilan sina Simon at Brenda Johnson. Makalipas ang kalahating segundo, isang sigaw ang lumabas sa bibig ni Brenda. Siya! Nakapatay siya ng tao. Nanginginig si Brenda, nanginginig ang mga paa, hindi makatakbo kahit gusto niya. Nanginginig din si Simon, sa sobrang takot ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Malamig na tumingin si Bobby kay Simon at sinabing, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag mo na akong guluhin. Saan kaya maglalakas loob na sumagot si Simon? Nahihina niya ang kanyang pantalon sa takot. Hinayla niya si Brenda, nagpupumiglas sa nanginginig na mga paa, at tuluyang nakapasok sa sasakyan. Pagsakay na pagkasakay nila sa sasakyan ay mabilis na tumakbo ang dalawa. Habang pinagmamasda ng mga paatros nilang figura, huminga ng malalim si Bobby. Pinitik niya ang kanyang daliri, at isang tipak ng espiritual na apoy ang damapo sa katawan ni Christian. Wala pang 1 minuto, malinis na nasunog ang bangkay ni Christian. Pagka-uwi, nagpalit si Bobby ng kanyang damit at pagkatapos ay naghanda na pumunta sa bodega upang maghanap ng ilang mga halamang gamot upang maging pamilyar sa mga pamamaraan ng alchemy ng maaga. Ngunit pagdating sa bodega, napagtanto ni Bobby na wala na itong laman. Wala nang damong natitira, nakasimangot si Bobby. Noong una ay gusto niyang tawagan si Ray Walters,
ngunit sa pag-iisip, dahil mayroon siyang libreng oras, maaari rin siyang lumabas at tingnan ang kanyang sarili. Kaya, sumakay si Bobby Aguilar sa kanyang kotse at nagmaneho sa Traditional Medicine Hospital. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa pasukan ng Traditional Medicine. Ngayon, maraming tao sa pasukan ng Traditional Medicine Hospital, at mayroon pang isang malaking karatula na nakasabit sa pintuan, kung saan malinaw na nakasulat, Shigelan City Traditional Medicine God Dorian Dawson ay nag-aalok ng mga libreng konsultasyon. Diyos ng tradisyonal na medisina. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, hindi nakakagulat na napakaraming tao ngayon. Ipinaroda ni Bobby Aguilar ang sasakyan at pumasok sa ospital. Sa Great Hall ng ospital, isang mahabang pila ang nabuo. Sa harapan ay nakaupo ang isang matandang nasa edad 60 na tila ermitanyo ngunit may arrogant sa kanyang mga mata. Dapat itong si Dorian Dawson, tumingin si Bobby Aguilar at bumulong sa sarili. Dahil siya ang medicine god, ang kanyang presensya ay tiyak na magiging mahalaga sa Traditional Medicine Conference na ito. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Bobby Aguilar na maghintay sa pila para makita ang mga kakayahan nitong medicine god. Kaya, tumayo si Bobby Aguilar sa pila at tahimik na naghintay. Mahaba ang pila, at maraming tao ang dumating pagkatapos marinig ang balita. Kabilang sa kanila ang mga talagang nangangailangan ng medikal na paggamot, at ang mga dumating para lamang sa kaguluhan. Sa harap ni Bobby Aguilar ay isang babae na may hawak na isang bata, na mukhang napakahirap sa unang tingin. Makalipas ang mahigit 2 oras, unti-unting lumalapit ang distansya sa pagitan nina Bobby Aguilar at Dorian Dawson. Ang babaeng magsasaka sa kanyang harapan ay nagmamadaling lumakad kasama ang kanyang anak, na nag-aalalang sinabi, Doktor. Dr. Dawson, pakisuyong tingnan ang aking anak. Siya ay may patuloy na lagnat at wala sa mga gamot ang gumagana. Sinulyapan ni Dorian Dawson ang babaeng magsasaka ngunit walang sinabi at sa halip ay bahagyang pumikit. Ang babaeng magsasaka ay nag-alinlangan at mabilis na nagtanong, Dr. Dawson, maaari mo bang tulungan ang aking anak? Hindi pa rin umimik si Dorian Dawson, ipinatong lang ang kamay sa mesa. Ang babaeng magsasaka ay mukhang nalilito at pansamantalang nagtanong, Doktor. Dr. Dawson. Sa sandaling ito, isang naiinip na binata sa tabi ni Dorian Dawson ang nagsabi, Doktor. Anong doktor? Paano ka magiging clueless? Dumating ka na walang dala. Awkward na sinabi ng babaeng magsasaka, hindi ba ito dapat ay libreng konsultasyon? Basta sabi libre, libre. Hindi ka ba marunong magdala ng mga regalo para kay Dr. Dawson? Naiinip na sabi ng binata. Sobrang katangahan, hindi ka takatakang hindi ka kumita ng pera, bulong ng binata sa kanyang paghinga. Ang babaeng magsasaka ay nataranta at hinalungkat ang lahat ng kanyang mga bulsa, na nakakuha ng higit sa $100. Doktor. Dr. Dawson, ito na lang ang pera ko. Ang nanginginig na kamay ay ibinigay ng babaeng magsasaka ang nanginginig na pera. Oh, siya nga pala, ito ay mga itlog mula sa aking bayan, lalo na para kay Dr. Dawson. Ang babaeng magsasaka ay nagmamadaling dinampot ang isang basket ng mga itlog mula sa lupa. Sinulyapan sila ni Dorian Dawson at tumawa ng masama, sinusubukan mo ba? Ang basket ng mga itlog ay natumba sa lupa. Biglang nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar mula sa likuran. Itong Dorian Dawson ay talagang magaling magpanggap. Bakit pa nag-aalok ng libreng konsultasyon kung kukuha ka lang ng pera? Hoy, hey, umalis ka nga. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng gintong kadena ang lumapit at walang pakundangan na nagtungo sa harapan. Pinandilatan ng gold chain na lalaki ang babaeng magsasaka at pinagalitan, paano kung dito ka muna? Gusto kong pumila, at kung hindi mo gusto, hawakan mo. Pagkasabi niyon, kinuha ng gold chain na lalaki ang isang jade pendant sa kanyang bulsa at ibinigay kay Dorian Dawson. Dr. Dawson, tutulungan mo ba akong tingnan? Ang gold chain man ay kumandat at sinabi. Tahimik na tinanggap ni Dorian Dawson ang jade pendant, at agad na nagbago ang kanyang ugali. Kaibigan ko, ano ang nangyayari sa iyo? Magiliw na tanong ni Dorian Dawson.
Humalaklak ang lalaking kadena ng ginto, ang tibay ko, sobrang tagal. Pwede mo ba akong tulungang tingnan? Tawa ng tawa si Dorian Dawson, no problem. Kabanata 147. Nang makita ang saloobin ni Dr. Dorian Dawson, sumambulat ang galit ni Bobby Aguilar. Samantala, ang babaeng magbubukid sa gilid ay hindi nang ahas na saktan ang dalawa at nakatingin lamang sa bata sa kanyang mga bisig, tahimik na lumuluha. Nanlamig ang mukha ni Bobby, at humakbang siya pasulong, nakatayo sa harap mismo ng lalaking may tanikalang ginto. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dr. Dorian at bahagyang ngumiti, "Dr. Dorian, mayroon akong mas magandang kayamanan dito. Pwede bang hayaan mo muna ako? Sino ka ba? Hindi ka ba marunong pumila?" Sumabog sa galit ang lalaking may cade ng ginto. Sumulyap si Bobby sa kanya at nginisyan, "Pumila ka ba? Wala akong pakialam dyan, mawala ka lang." Pagkasabi niyon, inabot ng lalaking may kadena na ginto para hawakan ang balikat ni Bobby at pilit siyang hinayla sa isang tabi. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw si Bobby kahit isang pulgada. Sige, maghintay ka lang." Tinuro ng gold chain na lalaki ang ilong ni Bobby at nagmura. "Sa lakas ng loob na guluhin ako sa River City, papatayin kita." Naglakad sa gilid ang lalaking may cade ng ginto at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Hindi mapakali sa kanya si Bobby, sa halip ay tumingin kay Dr. Dorian at nginisyan, "Dr. Dorian, pwede ba?" Napangiti ng mahina si Dr. Dorian, "Syempre, pero kailangan mo munang ipakita sa akin kung anong mga kayamanan ang mayroon ka. Kung sila ay talagang sapat na kaakit-akit, natural na unahin kita." Tumango si Bobby, at sa isang pitik ng kanyang kamay, sinabi niya, "Ito na." Bahagyang kumunat ang noo ni Dorian, mukhang naguguluhan, "Anong ibig mong sabihin? Halatang wala sa kamay mo." "Wala. Sakto sa kamay ko. Hindi mo ba nakikita?" Nakangiting tanong ni Bobby. Kumunat ang noo ni Dorian, mukhang hindi nasisiyahan, "Malinaw na wala sa kamay mo. Pinagtatawanan mo ba ako?" Nakipagkamay si Bobby at nginisyan, "Hindi ba ito?" Dahil doon, sinampal ni Bobby si Dorian sa mukha. Sa pamamagitan ng smack, lumipad si Dorian mula sa upuan. Kumuha ng isang malakas na sampal sa mukha, "Gusto mo?" Ngumisi si Bobby. Agad na nagalit si Dorian, bumangon sa lupa, tinuro ilong ni Bobby, at nagmura, "How dare you fucking hit me? Nabaliw ka na ba?" Nagbulungan ang mga tao sa paligid, daring to hit Dr. Dorian, "What's the background nitong binata? Oo, kung masaktan natin si Dr. Dorian, gagamutin pa rin ba niya tayo? Masyadong impulsive ang binatang ito." Nang marinig ni Bobby ang mga salita sa kanyang paligid, hindi maiwasang malungkot si Bobby. Ang mga taong ito ay tumingin lamang sa kanilang mga kagyat na interes. Kung hindi nangyari sa kanila ang pag-uusig, hindi nila malalaman na magsalita. At tiyak sa kadahilanang ito, ang mga mapang-api ay kikilos ng walang kabuluhan. Malamig na tinignan ni Bobby si Dr. Dorian, "You call yourself the medicine god. Nasaan ang konsensya ng manggagamot mo? Mataas ang lagnat ng batang kalong ng babaeng ito, at pinapanood mo na lang siyang mamatay. Kulang lang ng oras ang lalaking iyon na may tanikalang ginto, ngunit handa kang trituhin siya. Matatawag ka bang doktor? Ang isang taong tulad mo na tinatawag ang iyong sarili na Diyos ng medisina, talagang katawa-tawa." Ilang salita ang namumula sa mukha ni Dorian at namumula ang tenga. Ngunit hindi niya isinasapuso ang mga sinabi ni Bobby, sa halip ay itinuro niya si Bobby at sinabing, "Ito ang tuntunin ng lipunan, naiintindihan mo ba? Walang pera at gusto mo pang gawin ang mga bagay. Ang mahihinalang na tao ang sumusunod sa masasamang tuntunin," malamig na sabi ni Bobby. "Ha ha ha ha." Humagalpak ng tawa si Dorian. "Sinaktan mo ako, naisip mo ba ang kahihinatnan?" Malakas na tanong ni Dorian. Ngumisi si Bobby, "Kung pumatay ka ng uod, iisipin mo ba ang mga kahihinatnan?" Biglang nagbago ang mukha ni Dorian, at tinuro niya si Bobby, nagmumura, "You dare call me a maggot? Alam mo ba ang aking pagkakakilanlan? Alam mo ba kung gaano karaming matataas na opisyal ang may utang sa akin?
Not my damn business, nginisyon ni Bobby. Ang mukha ni Dorian ay naging maulap, at sa sandaling ito, bigla siyang tumingin sa pinto, at may kaunting pagtataka, sinabi, "Anak, narito na ang iyong kabayaran." Paglingon niya, nakita niya ang isang grupo ng mga may tato na matipunong lalaki na pumasok mula sa pinto. Ang mga maskuladong lalaking ito ay mukhang mabangis at galit. "Anak, maglakas loob kang putulin ang linya ko at tamaan si Dr. Dorian, lampoin kita ngayon." Ang lalaking may kadena na ginto ay nagyayabang. Hindi man lang naramdaman ni Bobby na worth it na magtaas ng kamay laban sa isang menor de edad na karakter. Nilabas niya ang phone niya at agad na tinawagan si Ray Walters. "Halika sa Traditional Medicine Hospital at magsama ng mga tao," maikli at mapagpasyang salita ni Bobby, at pagkatapos magsalita, diretso niyang ibinaba ang telepono. Sa kabilang dulo, hindi malaman ni Ray kung ano ang nangyayari, ngunit si Bobby ang kanyang gintong gansa, kaya hindi siya nang ahas na sumalungat sa gusto ni Bobby. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Ray kay Alan, "Pagsamasamahin ang lahat ng kapatid at pumunta sa Traditional Medicine Hospital ngayon." "Oo, Ray," tumanggo si Alan. Sa loob ng ospital, itinuro ng lalaking may cade ng ginto si Bobby at nagmura, "Anak, hindi pa huli ang lahat para humingi ka ng tawad ngayon." Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, "Minor de edad ka lang, hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Teka, may darating para makipag-ayos sa iyo. Go fuck yourself, sino ba ang gusto mong takutin? Minor character ka pa rin." Nagmura ang lalaking may tanikalang ginto. Sa hindi kalayuan, umupo si Dorian at nagsimulang uminom ng tsaa na tila nanunood ng palabas. "Kuya, salamat sa iyong kabaitan, ngunit, mas mabuting umalis ka, huwag mong hayaang may mangyari dahil sa akin." Nag-aalalang sabi ng babaeng magsasaka sa tabi niya. Ngumiti si Bobby at umalma, "Ate, huwag kang mag-alala, hindi ako mahihirapan." Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni Bobby ang batang babae sa kanyang mga bisig at sinabing, "Tutulungan kong gamutin ang sakit ng iyong anak." "Hey, marunong ka talagang magyabang," hindi napigilan ni Dorian na mapamura. "Sino ka sa palagay mo, gumagamot ng mga sakit ng mga tao?" Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, "Kahit sino pa ako, mas mabuti pa ako sa isang kontrabida na tulad mo. Dr. Dorian, ako na po ang bahala dito." Sumigaw ang lalaking may tanikalang ginto, naghahanap ng kredito. Bahagyang tumanggo si Dorian at patagang sinabi, "Basta alagaan mo ang batang ito para sa akin, 3 beses kitang ililibre ng libre." "Talaga? Salamat, Dr. Dorian." Tuwang-tuwa ang lalaking may tanikalang ginto. Boom! Maya-maya lang, may dumadagandong na tunog ng mga makina mula sa labas ng pinto. Pagtingin sa labas, hindi mabilang na mga sasakyan ang nagmamaneho patungo sa ospital. Hinarangan ng mga sasakyang ito ang pasukan ng Traditional Medicine Hospital, at pagkatapos ay nakita nila ang sunod-sunod na maskuladong lalaki na tumatalon sa mga sasakyan. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natakot at namumutla. At ang lalaking may tanikalang ginto ay natigilan, bumubulong, "Bakit nandito si Ray? Ray, bakit ka nandito?" Hindi man naintindihan ng lalaking may tanikalang ginto, mabilis pa rin siyang lumapit na may hawak na sigarilyo. Hindi man lang siya nilingan ni Ray bagkus ay sinugod niya si Bobby. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at sinabing, "Mr. Aguilar, ano ang maaari kong gawin para sa iyo?" Kabanata 148. Nang makita ang tense ni Ray Walters, nagulat ang mga tao sa paligid. Tungkol naman sa Gold Chain Man, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Para sa mga taong tulad nila, si Ray Walters ay isang taong hindi maabot, at walang sinuman ang nang-ahas na pukawin siya. Kaya, dinala ng binata ang mga taong ito. Hindi nakakagulat na siya ay mayabang, mayroon siyang ilang background. Naging madaldal ang mga tao at umatras ng ilang hakbang. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang Gold Chain Man at sinabing, "Ang taong ito ay nasa iyo na ngayon." Mabilis na tumanggo si Ray Walters at sinabing, "Walang problema." Gamit ang kanyang kamay, ang mga tauhan ni Ray ay dumagsa sa Gold Chain Man, na malapit nang bumagsak sa lupa.
Brother Ray, hindi ko alam na isa siya sa iyong mga tao. I'm sorry. Sabi ng gold chain man, na may takot sa mukha. Sumigaw si Ray Walters, mga tao ko. Ito si Mr. Bobby Aguilar. Kung hindi mo siya igalang, hinding-hindi kita bibitawan. Sa pagbanggit kay Bobby Aguilar, nagsimulang kumulo ang eksena. So, siya si Bobby Aguilar. No wonder sobrang confident niya. Noon pa lang, natalo ni Bobby Aguilar ang Lewis family ng South City. Narinig ko ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay Kat Angie Tangi. Sa hindi kalayuan, bahagyang naningkit ang mga mata ni Dorian Dawson. Pagtingin kay Bobby Aguilar, malamig na tumawa si Dorian, so, ikaw si Bobby Aguilar. Narinig ko ang pangalan mo, narinig ko na ang soul nourishment pill ay nanggaling sa iyong mga kamay. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, I'm sorry, I have never heard of Vor. Pangalan. Nanlamig ang mukha ni Dorian Dawson, at pumikit siya, sinabing, Bobby Aguilar, pareho tayo sa iisang larangan, bakit kailangan mo akong masaktan dahil sa isang babaeng magsasaka? Sa parehong larangan. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar. Ang isang taong nakakakita ng pera at humahakbang sa iba upang purihin ang kanyang sarili ay nangangahas na ihambing ang kanyang sarili sa akin. Walang awa ang sinabi ni Bobby kaya namula ang mukha ni Dorian sa galit. Malamig na sinabi ni Dorian Dawson, Bobby Aguilar, huwag kang masyadong mayabang. Kakailanganin mo ako sooner or later. Paumanhin, hinding-hindi ko kakailanganin ang isang tulad mo sa buong buhay ko, sagot ni Bobby Aguilar. Nang malapit nang magalit si Dorian, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakasuot ng maayos. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang dekano ng Traditional Medicine Hospital. Sa medyo gulat, nilapitan sila ng dean at awkward na nagtanong. Anong nangyayari dito? Ngumuso si Dorian at sinabing, Dr. Cabot, malayo ang nalakbay ko mula sa Shiglans City to River City para gamutin ang mga pasyente mo, ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Nagmamadaling sinabi ni Dr. Cabot, Dr. Dawson, mayroon bang? May hindi pagkakaunawaan ba dito? Hindi pagkakaunawaan. Nagtaas ng kilay si Dorian, tinuro si Bobby Aguilar at pinagalitan, I kindly treats patients, but this person comes to sabotage my work. Dr. Cabot, anong uri ng gawaing panseguridad ang ginagawa ninyong mga tao dito sa ospital? Sinulyapan ni Dr. Cabot si Bobby Aguilar, nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Si Bobby Aguilar ay nakakuha kamakailan ng mahusay na katanyagan, at hindi kayang saktan ni Dr. Cabot ang alinman sa kanila. Mr. Aguilar, anong nangyayari dito? Naglakas loob si Dr. Cabot para magtanong. Tiningnan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng iyong ospital sa pamamagitan ng pag-imbita sa isang tulad nito? Si Dr. Cabot, narinig mo ba iyon? Anumang bagay, ako pa rin ang kanyang senior, ngunit siya ay nagsasalita ng walang galang sa akin. Malamig na ngumuso si Dorian Dawson. Hinihiling ko ngayon na paalisin mo siya kaagad, kung hindi, kakanselahin ko ang konsultasyon ngayon. Banta ni Dorian. Agad na nataranta ang mga tao sa paligid. Halos buong araw silang nakapila. Marami pa nga ang nagpahinga sa trabaho para sa konsultasyon ni Dorian. Lalong nag-alala si Dr. Cabot, na gumastos ng malaking halaga para imbitahan si Dorian. Kung aalis siya ngayon, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay ganap na nasasayang. Matagumpay na tiningnan ni Dorian si Bobby Aguilar, nanunuya, anak, hindi ba ikaw ang mabuting Samaritano? Bilasan mo at sumigaw, kung hindi ay walang mapupuntahan ang mga taong ito para sa kanilang pagpapagamot. Walang mapupuntahan. Nagtaas ng kilay si Bobby. Talagang busog ka sa sarili mo ha? Sa tingin mo ba walang ibang makakagamot ng mga pasyente maliban sa iyo? Malamig na tawa ni Bobby. Ngumisi si Dorian, anong ibig mong sabihin? Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Dorian at bumaling kay Dr. Cabot, sinabing, Doktor.
Cabot, kung hindi mo tatutol, gusto kong kunin ang lugar ni Dorian bilang isang libreng konsultant at magbigay ng libreng paggamot. Hahaha. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Bobby Aguilar, biglang tumawa si Dorian. Bobby Aguilar, sa tingin mo ba dahil lang sa nilikha mo ang kaluluwa? Nourishment pill, ikaw ay isang uri ng medikal na henyo. Malakas na tanong ni Dorian. Ako, si Dorian Dawson, ay nagsimulang mag-aral ng medisina sa edad na 8, naging kilala ng 19, at nakapagsama ng Chinese at Western medicine ng 27. Ngayon, kilala na ako bilang medicine god. Sino ka sa tingin mo? Ngumisi si Dorian. Si Dr. Cabot ay nasa dilema din, dahil wala siyang alam tungkol sa mga kakayahan ni Bobby Aguilar. Bukod dito, si Bobby Aguilar ay talagang walang reputasyon sa larangan ng medikal. Ginoo Aguilar, ikaw ay isang iginagalang na tao, paano mo makikitungo ang mga pasyente para sa amin? May bulong sa malapit. Oo, Mr. Aguilar, bakit hindi ka na lang muna umalis at hayaan kaming gumastos ng pera? Ginoo Aguilar, alam naming mabuti ang ibig mong sabihin, ngunit nagtipon ang mga tao upang payuhan si Bobby, na nagpapakita na hindi sila naniniwala sa kanyang mga kakayahan. Tumingin si Bobby Aguilar kay Dr. Cabot at sinabing, Dr. Cabot, ano sa tingin mo? Pagkatapos magnilay-nilay, si Dr. Cabot ay naglakas loob at sinabing, Mr. Aguilar, alam kong may mahusay kang reputasyon, ngunit alam lang namin ang iyong mga kasanayang medikal sa pamamagitan ng sabi-sabi, at hindi pa namin nakita ang mga ito sa pagkilos. Posible bang magpakita ka sa harap namin? Oo, Mr. Aguilar, hindi sa wala kaming tiwala sa iyo, ngunit, buhay namin ang nakataya, at ayaw naming makipagsapalaran, dagdag pa ng iba. Tumango si Bobby Aguilar at tumingin sa babaeng magsasaka sa tabi niya, magalang na sinabing, Ate, nangako lang ako na gagamutin ko ang anak mo, may tiwala ka ba sa akin? Ang ekspresyon ng babaeng magsasaka ay nagpakita ng ilang pakikibaka. Tumingin siya sa umiiyak na bata sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay kay Bobby Aguilar. Sa wakas, nagdikit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Aguilar, dahil handa kang saktan si Dorian Dawson para sa isang babaeng nayon tulad ko, naniniwala ako sa iyo. Mabuti. Agad na lumapit si Bobby Aguilar sa batang babae. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inilagay sa noo ng dalaga. Sumunod, damaloy ang daloy ng chi mula sa palad ni Bobby patungo sa noo ng batang babae. Sa loob lamang ng 30 segundo, tumigil ang pag-iyak ng batang babae. Natigilan ang babaeng magsasaka. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa noo ng batang babae at sumigaw, talagang wala na siyang lagnat ngayon. Wala talaga siyang lagnat. Si Dr. Cabot ay sumugod at sinuri ang batang babae. Talagang wala na ang lagnat. Gulat na bulalas ni Dr. Cabot. Maraming salamat, Mr. Aguilar. Hindi nagdalawang isip ang babaeng magsasaka at agad na sinubukang yumuko kay Bobby Aguilar bilang pasasalamat. Itinaas ni Bobby ang kanyang kamay, at isang banayad na puwersa ang nagpaangat sa babaeng magsasaka. Ate, hindi na kailangang yumuko sa akin dahil nangako na ako sa iyo. Hindi ko nababalikan ang sinabi ko. Kabanata 149. Biglang nag-buzz sa excitement ang mga tao sa paligid. Nagunat lang ng kamay at gumaling na ang sakit ng bata. Gaano ba talaga kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayang medikal? Tumayo si Bobby Aguilar habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, kalmado at kalmado. Ito ang kapangyarihan ng isang tao sa stage ng foundation establishment. Ang mga ordinaryong sakit ay maaaring gumaling sa paggamit lamang ng chi. Mabilis na naglakad si Dean Dr. Cabot patungo kay Bobby Aguilar, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat, Mr. Aguilar, sa iyong matuwid na tulong. Iniwan ang mga salitang ito, lumingon si Dr. Cabot kay Dorian Dawson at sinabing, Dr. Dawson, nakita ko ng malinaw ang iyong mga aksyon sa monitor ng seguridad. Binigyan kita ng pera para mag-alok ng libreng konsultasyon, pero sa kasamaang palad, kinuha mo mga pro-tits ng pribado. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sinabi ni Dr. Cabot nang hindi mapagkumbaba o mayabang.
Lubos na pinahahalagahan ni Bobby Aguilar ang mga aksyon ni Dr. Cabot at hindi napigil ang tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, naging malamig ang mukha ni Dorian Dawson. Tumingin siya kay Dr. Cabot at sinabing, Dr. Cabot, sana hindi mo ito pagsisihan. Natural na hindi ako magsisisi. Walang pakialam na sabi ni Dr. Cabot. Dorian Dawson, maaari kang mawala ngayon. Malamig na saway ni Bobby Aguilar. Lubhang hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Dorian Dawson, at hindi niya namamalaya na tumingin sa dalawang tao sa tabi niya. Pagkaunawa sa cue, nagpalitan ng tingin ang dalawang lalaki at biglang binato ng suntok si Bobby Aguilar. Nakita na ni Bobby Aguilar na ang dalawang ito ay mga inner strength expert, kaya nag-iingat siya. Nang walang pagmamadali o pagkataranta, itinaas ni Bobby Aguilar ang dalawang kamay at direktang hinarap ang mga ito. Sa isang malutong na tunog ng kumalatong, ang dalawang lalaki ay pinalipad. Ang kanilang mga buto ng kamay ay nabali lahat, at sila ay nasa hindi mabata na sakit. Naglakas loob ka bang hamanin ako sa basurang ito? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang dalawang lalaki ay umakyat mula sa lupa, tumayo sa tabi ni Dorian Dawson, at hindi nang ahas na magsalita pa. Bobby Aguilar, babayaran mo ang iyong mga aksyon. Huwag maliitin ang impluwensya ng isang sikat na doktor. Malamig na sabi ni Dorian Dawson. Ngumisi si Bobby Aguilar, kahit na mataas ang iyong mga kasanayang medikal, hindi ito dapat banggitin ng walang medikal na etika. Hahaha. Hindi napigilan ni Dorian Dawson ang mapatawa. Ang aking mga kasanayan sa medikal ay isang paraan lamang para sa akin upang makasama ang mga matataas na opisyal. Pero ikaw, gusto kong makita kung hanggang saan ka kaya ng kabaitan mo. Malisyosong sabi ni Dorian Dawson. Matapos iwanan ang mga salitang iyon, tumalikod si Dorian Dawson at naglakad palayo. Umalangaw-ngaw ang malakas na palakpakan mula sa paligid, na pinupuri ng hindi mabilang na tao si Bobby Aguilar. Nananatili sa kasunduan, agad na umupo si Bobby Aguilar sa upuan ni Dorian Dawson at nagsimulang kumonsulta sa mga pasyente. Hanggang 9 ng gabi ay nagsimulang tumahimik ang ospital. Iniunat ni Bobby Aguilar ang kanyang katawan at nakaramdam ng matinding pagod. Ang napakalaking pagkonsumo ng chi ay naging mahirap para sa kahit Bobby Aguilar na tiisin. Ginoo Aguilar, pasensya na talaga sa abala. Inabot ni Dr. Cabot kay Bobby Aguilar ang isang basong tubig at magalang na sinabi. Ngumiti si Bobby Aguilar, Dr. Cabot, hindi mo kailangang maging magalang. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Bagamat sinabi niya iyon, ang mga aksyon ni Bobby Aguilar ay nagdulot ng malaking benepisyo sa traditional medicine hospital. Ginoo Aguilar, kung gusto mo, gusto kitang kunin bilang isang espesyal na doktor sa pagkonsulta. Ano sa tingin mo? Biglang sabi ni Dr. Cabot. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at medyo nalilito niyang sinabi, Special Consulting Physician. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, guest physician. Bibigyan kita ng sweldo kada buwan, at pangalawa lang sa akin ang posisyon mo. Kailangan mo lang bumisita paminsan-minsan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Dr. Cabot. Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar, at napag-alaman na ito ay isang mahusay na pagpipilian. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Bobby Aguilar, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa sweldo. Sa halip, kailangan mo lang akong bigyan ng isang batch ng mga halamang gamot bawat buwan. Kaya mo ba yun? Sa sobrang tuwa, mabilis na tumango si Dr. Cabot, walang problema. Ang aming tradisyonal. Maaaring kulang ang medicine hospital sa maraming bagay, ngunit hindi tayo nagkukulang ng mga halamang gamot. Sige, tapos na. Salamat. Tumango si Bobby Aguilar at saka tumalikod para umalis. Pag-uwi niya, pasado 10:00 na ng gabi. Tumingin si Bobby Aguilar sa paligid ng bahay ngunit wala siyang makitang bakas ni Edward Green. Kakaiba, nasaan kaya ang mabahong batang iyon? Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. 2 buong araw na hindi umuuwi si Edward Green at hindi makontak sa telepono, kaya medyo nag-alala si Bobby Aguilar. Ngunit si Edward Green ay isa ring inner strength expert,
kaya naisip ni Bobby Aguilar na hindi siya makakatagpo ng anumang malaking problema at hindi siya masyadong nag-iisip tungkol dito. Natulog siya hanggang kinabukasan. Kinaumagahan, nagpahatid si Dr. Cabot ng isang batch ng mga halamang gamot kay Bobby Aguilar. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Bobby Aguilar ang halos lahat ng kanyang oras sa pagpino ng mga halamang gamot. Damn it, ang ganap na pagkabisado sa espiritual na apoy ay hindi isang madaling gawain. Napatingin si Bobby Aguilar sa nasusunog na abo ng mga halamang gamot sa harapan niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Sa nakalipas na ilang araw, sinubukan ni Bobby Aguilar ang hindi mabilang na beses, ngunit ang kanyang kontrol sa apoy ay palaging patay. Ang isang maliit na aksidente ay magiging sanhi ng pagkasunog ng mga halamang gamot at naging abo. Walang shortcut para dito, oras lang ang makakapagpabuti sa kanyang karanasan. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw. 2 araw na lang ang natitira bago ang Traditional Medicine Conference. Sa umagang ito, maagang pumunta si Elder Hansen sa pintuan ni Bobby Aguilar. Nakatayo sa harap ni Bobby Aguilar, magalang niyang sinabi, "Mr. Aguilar, inayos ko na ang lahat para sa pabrika. Hindi ba dapat umalis na tayo?" Nagulat na sabi ni Bobby Aguilar, "Maaga ba?" Mapait na ngumiti si Elder Hansen, "Kailangan nating magparehistro ng maaga at dumaan sa naaangkop na mga pamamaraan." Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar at sinabing, "Sige, sandali lang habang nag-iimpake ako." Makalipas ang halos kalahating oras, nagdala si Bobby Aguilar ng ilang personal na gamit at umalis papuntang Shiglan City kasama si Elder Hansen. Sa mga nagdaang taon, ang tradisyonal na gamot ay nahulog sa kasiraan at hindi na maihahambing sa modernong gamot sa mga tuntunin ng impluwensya. Siyempre, walang sino man ang maaaring sisihin para dito. Higit sa lahat, napakaraming mga scammer ang gumagamit ng pangalan ng tradisyonal na gamot para manloko ng mga tao, na nagreresulta sa walang sinumang gustong magtiwala sa tradisyonal na gamot. Matapos ang mahabang oras sa pagmamaneho, nakarating na rin sila sa Shiglan City. Ito ang pangalawang pagkakataon ni Bobby Aguilar sa Shiglan City, kaya hindi siya nakaramdam ng pagiging estranghero. Pinangunahan ni Elder Hansen si Bobby Aguilar sa venue ng Traditional Medicine Conference. Dito ginaganap ang Traditional Medicine Conference. Itinuro ni Elder Hansen ang malaking stadium sa harap niya at sinabi. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, mukhang hindi masyadong siksikan. Mapait na ngumiti si Elder Hansen, sa isang ordinaryong lungsod, higit sa lahat, 2 o 3 tao ang lumalahok sa kompetisyon. Sa ating River City, ako lang ang nakikilahok sa loob ng maraming taon. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapabuntong hininga sa loob. Hindi naging madali para kay Elder Hansen na hawakan ang kanyang mga paniniwala sa loob ng maraming taon. Tara na, papasok na tayo at magparehistro. Naisumat ko na ang mga kaugnay na materyales. Sabi ni Elder Hansen. Tumango si Bobby Aguilar, at pagkatapos ay sinundan si Elder Hansen sa venue. Ang lugar ng pagpaparehistro ay isang malaking opisina na may mga mararangyang dekorasyon, at ang audit team ay binubuo ng Shiglan City Traditional Chinese Medicine Association. Sinundan ni Bobby Aguilar si Elder Hansen sa opisina. Sa opisina, 4 o 5 matandang lalaki ang nagrerehistro. Nang makita si Elder Hansen, pabiro nilang sinabi, "Kuya Hansen, bumalik ka na para magparehistro. Ito na siguro ang ika-13 beses mong kasali, di ba? Magsikap ka sa pagkakataong ito at huwag kang mauwi. Tama, taon-taon kang tumatakbo at hindi sumusuko. Talagang hinahangaan ko ang iyong patuloy na pakikipaglaban." Kabanata 150. Sa pagharap sa pangungutya ng lahat, hindi nahiya si Elder Hansen, ngunit magalang na sinabi, "Hindi ako ang sasali sa pagkakataong ito, si Mr. Aguilar." Pagkatapos magsalita, tumingin si Elder Hansen kay Bobby Aguilar sa tabi niya. Nang makita ito ng matanda ay hindi napigil ang tumawa. Elder Hansen, naubusan na ba ng tao ang River City? Nakakita sila ng isang bata na lalahok. Tama, ang alchemy ay tungkol sa karanasan. Ano ang magagawa ng isang bata? Medyo awkward ang itsura ni Elder Hansen, ngunit hindi nagsalita.
Maliwanag, nasanay na siya sa pangungutya ng lahat. Elder Hansen, huwag kang mag-alala sa kanila. Ang mga lumang skalyan na ito ay hindi karapat-dapat na banggitin. Ngumiti at umalma si Bobby Aguilar. Bagamat hindi malakas ang boses, napunta ito sa pandinig ng lahat. Nagalit ang mga matatanda at pinagalitan, "Anak, kami ang iyong mga nakatatanda. Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa iyong mga nakatatanda?" Sinulyapan sila ni Bobby Aguilar at walang pakialam na sinabi, "May mga taong gustong sugpuin ang iba sa kanilang edad. Kaya kung mas matanda ka, tama ka. Nakakapagsalita ka ng kalokohan dahil lang sa matanda ka. Kung virtuous ka, irerespeto kita, pero kung hindi, sorry, wala ka sa akin." Dahil sa ilang salita, namula at napahiya ang mga taong ito. "Bata, sa sinabi mo, malinaw na wala kang tunay na kakayahan." May ngumisi. Malamig na tumawa si Bobby, "Old thing, ibinabalik ko sa iyo ang pahayag na iyan. Ikaw." Ang ilang mga tao ay galit na galit, ang kanilang mga mukha ay namumula, ngunit wala silang masabi. "Huwag ka nang makipagtalo sa kanila." Bulong ni Elder Hansen kay Bobby Aguilar. Bagamat sinabi niya iyon, malinaw na nasiyahan si Elder Hansen. Siya ay kinutya ng mga taong ito sa loob ng maraming taon, at ngayon ay matutulungan siya ni Bobby Aguilar na lumaban. Paanong hindi matutuwa si Elder Hansen? Pagkatapos, dinala ni Elder Hansen si Bobby Aguilar sa isang lugar para maupo at hintayin ang pagdating ng Traditional Medicine Association. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid at hindi maiwasang mapasimangot. Ito ay karaniwang desyerto dito, ngunit ang mga dekorasyon ay labis na naging dahilan upang maging kaina-hinala si Bobby Aguilar. Ang pagbaba ng tradisyonal na gamot ay talagang nauugnay sa hindi pagkilos ng mga taong ito. Ngayon ang mga taong ito ay sinusubukan lamang na kumita ng pera. Sarili nilang wallet lang ang inaalala nila, hindi kung ano paman. Tila nakita ni Elder Hansen ang pag-aalinlangan ni Bobby Aguilar at sinabi sa gilid. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Matanda na talaga ang puso ng tao. Tinignan ni Bobby ang kanyang relo at 4:00 na ng hapon. Di ba sabi nila 2:00 ang registration time? 2 oras na silang late. Ungol ni Bobby. Sabi ni Elder Hansen na may mapait na ngiti, "Masanay ka na, napakataas at makapangyarihan nila." Habang nag-uusap sila ay bumukas ang pinto. Pagkatapos ay nakita nila ang isang binata na papasok mula sa labas. Puno siya ng alak, umiindayog habang naglalakad, halatang lasing. Nang makita nila ang binatang ito, mabilis na tumayo ang mga matatanda at magalang na binati ito, "M. Levy, dumating ka na." Hindi sila pinansin ng binata, na tinatawag na Mr. Levy. Sumandal siya sa sofa at umupo. Pagkatapos ay sinabi niya na may kaunting pagkainip, nasa mesa ang mga form. "Kunin ang mga ito at punan ang mga ito." "Okay, Mr. Levy." Mabilis na kinuha ng matatandang lalaki ang mga form at sinimulang punan ang mga ito. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig. Itong si Mr. Levy ay mas bata kay Bobby Aguilar, gayunpaman, ang mga matatandang ito ay nagtrato sa kanya ng buong paggalang, naganap na hindi pinapansin ang seniority. Ito ay talagang isang double standard. "Tara na, kunin din natin ang mga form." Sinabi ni Elder Hansen kay Bobby Aguilar. Tumango si Bobby Aguilar, balak niyang kunin pa rin ang daang taong panggamot na materyal, kaya hindi siya nag-abala sa mga taong ito. Matapos kunin ang form, mabilis na pinunan ni Bobby ang kanyang kaukulang impormasyon at inilagay ito sa mesa. "Sapat na ba ito?" tanong ni Bobby Aguilar kay Elder Hansen. Tumango si Elder Hansen, "Ayos lang, alis na tayo." Tumango si Bobby Aguilar at tumalikod na para umalis. Saktong pagdating nila sa pinto ay bumukas ang pinto. Pagkatapos ay nakita nila si Dorian Dawson na nakatayo sa labas ng pinto. Nang makita si Dorian Dawson, nagulat si Bobby Aguilar. At si Dorian Dawson ay nakatayo doon, nakatingin kay Bobby Aguilar at minisyon, "Anong ginagawa mo dito?" Bago pa makasagot si Bobby Aguilar, biglang natauhan si Dorian Dawson at sinabing, "Alam ko ngayon,
nandito ka para lumahok sa Traditional Medicine Conference, tama ba? Chairman Dawson, kilala mo ba si Bobby Aguilar? Tanong ni Elder Hansen sa isang tabi. Ngumisi si Dorian Dawson, kilala siya. Hindi ko lang siya kilala, ngunit mayroon din kaming malaking kasaysayan. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar, at naisip niya na masama ito. Gaya ng inaasahan, naglakad si Dorian Dawson sa mesa, kinuha ang application form ni Bobby Aguilar at sumulyap. Pagkatapos, pinunit niya ang anyo at inihagis sa lupa. Paumanhin, hindi ka kwalipikadong lumahok sa Traditional Medicine Conference. Mahinang sabi ni Dorian Dawson. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, agad na nabalisa si Elder Hansen. Sumugod siya at nagmamadaling sinabi, Chairman Dawson, bakit hindi kwalipikadong sumali si Bobby? Naisumat ko na ang kanyang impormasyon noon, at lubos silang nasiyahan sa kanyang mga kwalifikasyon. Uminom si Dorian ng tsaa at casual na sinabing, walang dahilan, dahil lang na-offend niya ako. Ang tahasang pangangatwiran ay nagulat kay Bobby Aguilar. Agad na nagbago ang mukha ni Elder Hansen, at tumayo siya roon, medyo nalilito. Lumapit si Dorian Dawson kay Bobby Aguilar at nginisyon, Bobby Aguilar, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Ikaw ay magiging akin sa isang bagay. Pagkatapos noon, sumandal si Dorian Dawson habang nakakross ang kanyang mga kamay at may pagmamalaki na sinabi, halika, magmakaawa ka sa akin, baka mapayagan kitang lumahok sa Traditional Medicine Conference. Mamakaawa ka. Napataas ang kilay ni Bobby, sino ka sa tingin mo? Nag-iba ang mukha ni Dorian, ngumisi, ang tigas talaga ng ulo mo. Kung ganoon, maaari ka nang umalis. Hindi ka namin tinatanggap sa aming Traditional Medicine Conference. Sumigaw din ang matatandang lalaki sa malapit, siya ang nararapat. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat payagang sumali. Lumabas ka, ikaw na maliit na bastard. Sa pagharap sa sumpa ng lahat, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Si Elder Hansen sa gilid ay labis na nababalisa, sinugod niya si Dorian Dawson at medyo nagsusumamo, Chair. Chairman Dawson, bata pa si Bobby Aguilar, huwag mo siyang pansinin. Hehe, basta willing siyang magmakaawa sa akin, I can consider it, pero ayaw niya lang. Ngumisi si Dorian Dawson. Labis na sabik si Elder Hansen, bumalik siya sa tabi ni Bobby Aguilar at bamulong, kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba, kailangan mong iuko ang iyong ulo. Bobby, bakit hindi ka humingi ng tawad sa kanya? Mag-sorry sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang piraso ng tae? Ngumisi si Bobby Aguilar. Narinig mo siya. Ngumisi si Dorian Dawson, umalis ka na dito. Ngumuso si Bobby Aguilar, tumalikod, at naghanda na umalis. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ni Bobby. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang si Declan Steele ang tumatawag. Sinagot ni Bobby ang tawag at sinabing, Mr. Steele, anong meron? Sa kabilang dulo, excited na nagsalita si Declan, Mr. Aguilar, natatandaan mo ba ang sinabi ng Deputy Chief noong nakaraan? Sinabi niya na maaari kanyang bigyan ng pwesto sa finals, at ngayon ay nakarating na ang pwesto. Nasaan ka? Kaya kong dalhin sa iyo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby ang mapangiti. Sinabi niya kay Declan ang address, saka ibinaba ang telepono. Malamig na tiningnan ni Dorian Dawson si Bobby Aguilar at sinabing, ano? Nagbago ang isip mo. Umiling si Bobby at ngumiti ng mahina, I'm sorry, I don't need to be begged.